Okay, so continuation ng ating example dito sa HTML natin. So, ang gagawin natin dito is mag-a-add tayo ng extra file. So, we will just zoom in yung ano natin. So, extra file ang gagamitin natin since meron na tayong user information and basic na mga forms dito. Ang gagawin natin, mag-a-add lang tayo ng login.html. So, dalawang form kasi yung gagawin natin. One for registration and one for login for our front end. And ang gagawin natin ngayon is maglalagay lang tayo ng mga forms sa mismong login natin. So, magka-copy and paste lang ako ng iilan dito. So, yan. And then, we will add yung HTML natin. Then, inside ng HTML, we will include yung head natin. Then, inside ng head natin, we will include yung title natin. So, yung title natin will be yung login page. So, to continue, yung ating login page. So, ang gagawin ko, i-connect kasi natin itong style ng CSS natin sa mismong login HTML, which is we already use sa ating index. So, ang gagawin ko, kukunin ko na lang yung link natin and ipe-paste ko na lang siya sa mismong login natin. So, eto ngayon, yung style CSS natin connected na siya sa login.html natin. And after ng ating head, i-declare na po natin yung mismong body ng mismong web page natin. Okay, so after ng body natin, okay, so sa body natin guys, we will just include yung h2 tag natin and then isa-set natin siya into login na lang. And then, dito tayo sa desktop natin. And then, check natin yung file na login. Yan. So, as you can see, meron na tayong login na h2 tag dito. Now, after ng ating h2 tag, maglalagay lang tayo ng form kagaya doon sa index index HTML natin. Then again, maglalagay lang tayo ng label dito. So, sa label natin, we will need yung email. And then, after nun, maglalagay lang tayo ng input kagaya sa index natin. So, sa input natin, ang gagawin lang natin dito, yung type natin will be email. Kasi email yung kukunin natin for login natin. Then, papalitan lang natin yung name into email. Then, isa-set natin siya into required. Now, ang gagawin natin next is kukunin ko yung password dito. Kasi ito yung isa sa gagamitin natin for login. Then, ang gagawin natin ay isa-set natin siya into label. Yan, and then password. So, kapag refresh natin, yan, makikita nyo, meron na tayong email and password. Now, after ng ating mga fields, dito, ika-copy na lang natin yung mismong button natin. So, ipa-paste na lang natin siya dito sa baba ng ating password. Yan. So, mapapansin nyo, na-add ngayon yung mismong button natin. And again, submit, ang value natin ay login kasi para siya sa login. So, mapapansin nyo kasi submit nandito. So, papalitan lang natin siya ng login. So, refresh. Yan. So, napalitan na siya ng login. Now, after nun, ay gagamit po tayo ng script dito. So, ang gagawin natin is mag-add tayo ng script. So, pwede natin pagsamahin kasi yung sa JS natin ng HTML. So, for this example, i-add muna natin yung script natin sa mismong HTML natin.
So, ang gagawin natin is we will declare yung document natin. And then, sasabihin natin, query selector. Yan. So, tatawagin natin yung query selector natin and ipapahanap natin yung form natin, which is etong form nga na ito. Yan, yung form na yan. And then, after nun, ang gagawin natin, add event listener. So, papakinggan kasi natin if yung submit natin or yung login natin, nakiklik ba siya or hindi. So, ang gagawin natin, kukunin natin si submit. Ilalagay natin siya dito. And then, we will call out yung function na tinatawag natin and then i-create natin yung E or event natin. So, yung E short for event and then opening and closing. Then, ilalagay natin dito E.prevent default. Ang purpose lang naman ng prevent default natin is para hindi mag-auto-refresh yung web page natin. So, we will use JavaScript kasi. Kaya, E.prevent tayo. So, hindi siya auto-update unless we command it sa mismong JavaScript natin. Then, magkakaroon lang tayo ng alert dito. So, sa alert natin, ang sasabihin natin, login successful. Okay, and then, we will add yung semicolon natin. Then, after nun, refresh natin siya. Then, try natin. Okay. So, ang next naman, so ang email natin, may validation na siya. So, dapat at gmail.com. Yan. Example, submit. So, mapapansin nyo yung login successful natin. Ang lumitaw na yan is ito siya, yung mismong alert natin. So, when you use yung alert, automatic, meron kayong magpa-pop up na mga dyan, na message dialog. Ayan siya. So, login successful. Okay, so ang next naman, since login to at meron tayong user information, ipag-link natin yung dalawa. So, ang gagawin natin, sa baba ng mismong login natin, dyan sa baba, ang gagawin natin is we will declare yung paragraph natin, yung P. Then, inside nun, maglalagay tayo ng style. So, sa style natin, we will set yung text align natin into center. Yan. Then, after nun, dito sa loob, ang gagawin natin dito, sabihin natin, don't have an account. Yan. So, if ever na wala siyang account, okay, ang gagawin natin ngayon, magkakaroon tayo ng hyperlink. So, anchor natin and then yung href. And then, gagawin natin index.html. Why index? Kasi po pupunta tayo dito sa index natin which is yung user information po natin. Okay, so after nun, ang gagawin natin is inside ng ating closing. So, closing natin, ulitin lang natin siya. So, after ng don't you have an account, no? Maglalagay lang tayo ng anchor natin. And then, kakaroon tayo ng href. Then, sa href natin, lalagay lang natin yung index HTML natin. So, after nun, bigay tayo ng opening and then ito na yung closing niya. Tapos, lalagyan lang natin siya ng label na register here. Yan. And then, after nun, refresh at eto na siya. Okay, so ngayon, if we click yung register here, automatic mapupunta tayo dito sa user information natin.